Iginiit ni Suspended Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca na kinatay o spliced ang CCTV footage na ipinalabas ng Department of Interior and Local Government o DILG kahapon. Yan ay para palabasin na hindi under attack ang Senado noong Mayo 13. Nakatutok si Ian Cruz. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. Ang puntong ito ng Department of Interior and Local Government matapos suriin ang mga kuha ng CCTV ng Senado noong May 13. Pinalagan ni Suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Giit niya, kinatay ang CCTV video na ipinakita kagabi para tumugma sa naratibong hindi under attack ang Senado. Inihahanda na umano nila ang kompletong video para patunayang under attack ang Senado noong May 13, kaya siya napilitang mag-warning shot. We are preparing the complete videos kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying? Yung sabi nila walang attack. Pinabulaanan din ni Aplasca ang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla kahapon na 3 ang pinakawalan niyang bala noong May 13. Sir, mini-maintain niyo ba na isang shot lang ang ginawa niyo, sir? Tatlo daw kasi, sir. Warning shot isa lang. Tinanong din si Aplasca ukol sa binanggit ni Remulla na May 12 pa lang ay may security meeting na at batid na ni Aplasca noon pa lang na may NBI na darating para sa karagdagang seguridad. I presided the meeting. Opo. There was no NBI then. Okay. Walang sinabi na magsesecure ang NBI. Sir, Walang sinabi na magsesecure ang NBI ng Gusali. Our meeting is about the impending impeachment, Opo. security preparations. I invited the security manager of GSIS. He was there. He didn't say anything about the NBI arrival here. Bunsod nga po ng nangyaring putukan dito sa Senado ay inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng reklamong paglabag sa Private Security Services Industry Act laban kay Aplasca at 2 niyang tauhan. General, kakasuhan daw po kayo ng CIDG. Ano pong masasabi niyo, sir? It is expected. Hindi naman itinanggi ni Aplasca ang pahayag ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng pulisya na hindi pa siya humaharap sa investigasyon nito. Our lawyers advised me to request for extension, but we are not prepared. Opo. But we have already provided them with all of the evidence. Opo. It is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. Pero ngayon pa lang, lumalabas na sa investigasyon ng CIDG na lumabag sina Aplasca sa Rules of Engagement o tamang hakbang bago gumamit ng baril na nakatakda sa Private Security Services Industry Act. Firearms shall be used only when there is imminent danger. Imminent po imminent. And in self-defense or defense of strangers. Supposed to be, hindi rin po dapat magkakaroon ng mga warning shots. Pero base sa mga CCTV footage, ayon sa CIDG, walang ginawang unlawful aggression ng NBI para paputukan sila ng warning shot ng USAA. The NBI agent was the one who was assaulted. Yung assault ng person and authorities ay kayang i-claim ng NBI on this situation. Bagaman di pa humaharap na i-turn over na ni Aplasca ang kanilang mga baril sa CIDG para isailalim sa ballistics examination. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.